Esau, niyakap na ni Esau. Alam niyo ba kung bakit? Una, may epekto din yung sugatan na sakit niya dito. Kasi kaya siya sa lakad niya, ikaw na kapatid mo, nakita mo yung kapatid mo na gano'n ang sitwasyon. Siyempre, mag-feeling ka na. Ikalawa, pinalaman ko si Esau ng Panginoon. Huwag niya saktan si Jacob. Gumawa na ng paraan ng Panginoon. So, gano'n mga kapatid, no, Jacob's trouble. At gano'n din ang tayo mga trouble. Aharap tayo sa tinatawag nating struggle. No? Bakit mayroong persecution na mangyari, habulin, no? Kasi yung iba, iharap sa struggle yung iba. So, gano'n, no? Ang iba, bigyan ng privilege, no? Para lang sumunod sa kanilang law, implement. So, it was a time of trouble, no? Na darating sa atin. So, ano lang kailangan natin gawin? Sabi doon sa experience ni Jacob, kailangan na tayo ng prayer, no? Earnest prayer. So, sa ating prayer, kailangan mag-pray talaga tayo ngayon pala. No? Yun ang preparation natin gagawin. No? Habang di pa dumarating ang time of trouble, or time of trouble, great tribulation, mag-pray na tayo ng blessing ng Panginoon. No? Natulungan tayo sa ating pananampalataya. Ngayon, umarap na tayo ng mga trouble din, konti. Part na yan no, ng mga konting trouble in preparation for the time of trouble. Kasi yung time of trouble, kakaiba kasi yan. Sabi pa sa description ni Ellen White, di ba marinig natin minsan expectation versus reality. Nag-order ka example sa Shopee, expectation mo ganito kaganda, sa reality, di ba? Malaki sa expectation, maliit sa reality. Pero sabi ni Ellen White, iba ang sa time of trouble. Mo-extend talaga ang reality kaysa expectation. Ibig sabihin, mas grabe ang reality lang sa time of trouble. Kaya ngayon pa lang, i-pray talaga natin na connection natin sa Panginoon, no? Our prayer. At kung ano mo yung mga kasalanan natin, i-confess na natin sa Panginoon. At ano pa ang preparation natin i-ahanda? Sabi ang advice nito ni Pablo sa 2 Timoteo 3 verse 10, "But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance." No? So, ipagpatuloy lang, no? Kahit man may mga sabi dito, persecution, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured. And out of them all, the Lord delivered me. So, normal lang, no? Nagdadaan tayo talaga ng mga trials. Pero sa tulong ng Panginoon, He will deliver us. Liligtas tayo ng Diyos. Sabi dito, yes, and all who desire to live God in Christ, Jesus will suffer persecution. Normal pala talaga, naharap tayo ng mga persecution. But, kasi bubuhay tayo ng daily life. Maka-Diyos na buhay. At sabi dito, "But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived." No? Pero yung mga evil men, sabi dito, maging worse sila. Kasi sa time of trouble, ano yung mga mangyayari dyan? Diyan din ang panahon tatayo, di ba si Jesus? At ang Holy Spirit niya, ang time niya, mag-withdraw na siya. Mag-withdraw na. Ano yung ibig sabihin niya? He will not appeal to the heart of men. Ibig sabihin, hindi na siya mag-convict back. Ibig sabihin, mag-close of provision na. So, dahil ang Holy Spirit mag-withdraw na sa tao, yung mga wicked men, anong spirito papasok? Evil spirits. At kukontrolin na ng mga evil spirits ang mga wicked people. So that's why may persecution. Kasi hindi na sila kumontrol sa kanilang sarili. Evil spirits na. Mga evil spirits na. So, yun ang mangyayari mga kapatid. That's why sabi dito, they will become worse and worse. Sabi dito, "But you must continue in the things which you have learned, and being assured of knowing from whom you have learned them." So, pagpatuloy na daw. Pagpatuloy na natin.
and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. So, sa banal na kasulatan, no? Magbasa talaga, importante yung pagbasa. Kasi, gumagawa ng paraan ang Satanas na hindi tayo makabasa sa Biblia para hindi natin malaman ang kanyang deception. Pero kung nagabasa tayo, ang sabi dito, will prepare us now for the salvation. And sabi din dito sa verse 5 sa chapter 4, 2 Timothy, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. So habang hindi pa dumarating, no, ang time of program, sabi dito, be watchful in all things, no? Magbantay talaga tayo. And then sabi pa dito, endure afflictions, no? Kung may mga challenges na abot sa ating buhay, endure lang natin and do the work